No, ma. I'm saying you have your favorites. Aminado naman ako na hindi talaga ako yung paborito. Pero grabe rin yung feeling na I will never be enough. Lalo na sa nanay ko. Magandang araw po, Dan, at sa mga netizens na abang tuwing Biyernes ng gabi sa programa mo. Isa ako sa mga matagal na talagang gustong magkwento sa iyo, Dan. Sana nga ay marinig kong mabasa mo to para mabigyan mo na rin ako ng konting payo. Ako si Matt ng Santa Ana, Manila. Isa po akong gay masculine gay. Hindi ko pa inaamin kay mama pero feeling ko alam na niya kaya hindi pantay ang trato niya sa amin ni kuya. Konti lang talaga ang nakakaalam na gay ako. Mahirap na. I've been pitchfork na kasi years ago nung nag-share ako sa mga dating kaibigan ko na kung tutuusin, taga-church pa namin. Alam ko na marami sa mga katulad ko ang nagsasuffer talaga from discrimination. Kaya ang hirap maging bading sa Pinas eh. Sa pamilya ko pa lang, ang hirap niyang mag-out. Wala akong sinasabi, may hatol na agad si mother sa akin. Kahapon napanood ko ulit yung Four Sisters and a Wedding and kahit nakailang rewatch na ako dito, iba pa rin talaga ang tama ng mga lines ni Bobby sa akin. Akong ako eh. Yung eksena tungkol sa achievement sa school, talagang nangyayari sa pamilya. Yung kuya ko naalala ko dati, top 6 siya sa klase nila. Tuwang-tuwa ang nanay ko kaya nagyaya kumain sa labas para daw i-celebrate namin. I have nothing against my kuya and super proud naman ako sa kanya. Ako kasi nung 3rd year high school ako, pasok naman ako sa top 10 ng class pero never sa top 1. Tapos, nung sumunod na taon, nag-top 1 ako. Sobrang na-excite pa nga ako noon na sabihin kay mama pero ang sagot niya sa akin ay, baka mamaya kaya ka lang top 1 kasi hindi ganun kagaling yung mga kaklase mo. Granted na hindi ako section A noon pero grabe. After nun, hindi ko na ulit sinabi kung ano ang ranking ko. Ngayon, pag pinapaalala kong sinabi niya sa akin yun, wala raw siyang naalala na nag-top 1 ako. No, ma. I'm saying you have your favorites. Aminado naman ako na hindi talaga ako yung favorite. Pero, grabe rin yung feeling na I will never be enough, lalo na sa nanay ko. Nung college nga ako, sinabi ko sa kanya na Dean's Lister ako and need ng magulang pumunta sa school for awarding and sagot niya lang sa akin, ano yan? Kailangan ba talagang pumunta? Dami kong ginagawa eh. At that time, hindi ko na siya pinilit. I asked my teacher na walang pupunta for me. Hindi ko makakalimutan yung ginawa ng teacher ko. Pinapunta niya yung jowa niya para samahan ako sa awarding day. Na-meet ko na yung jowa niya bago pa man ang awarding kasi same church kami before. Ilang beses akong naging Dean's Lister pero hindi ko na sinabi sa kanila hanggang sa makagraduate ako. For it's too late, I'll take a step away. I know one word won't make me go rushing back to you. So I'll just shut my eyes, forget that you were mine. How do you go from making one your home and then just letting it all go? Let me take it in before it sinks in. Ang daming nakikitang mali sa akin ni Mama, Dan. Kapag may nagawa akong tama, ang sasabihin niya sa akin, dapat lang naman. Pero kapag si kuya ko, pinupuri niya. Kapag may naiwang plato na hindi nahugasan, kahit hindi pa ako kumakain, kasalanan ko. Kapag may pitchel na walang lamang tubig, kahit kakalabas ko lang ng kwarto, bakit hindi ko raw pinuno? Kapag hindi na ilabas ang basura, wala raw akong kusang loob. Pero kapag dinadahilan ko na hindi ako kumain or uminom, o basta may masabi lang ako sa kuya ko, ang sasabihin niya, lagi mo na lang inuutusan ng kuya mo. Nasa kwarto na siya, wag mo nang istorbohin. Hanggang ngayon, ramdam ko pa rin na I'm the least favorite child kahit may trabaho na ako. Lalo nung nagkatrabaho na ako.
Kasi ako ang laging walang natatanggap na regalo eh. Mapapasko, birthday, o kahit anong okasyon. Lagi nilang sinasabi na, may trabaho ka naman tapos may business ka pa. Kaya mo nang bilhin ang sarili mo. Sila na lang muna ang bibigyan kasi mas kailangan nila. To be honest, parang lagi akong left out sa pamilyang meron ako. Nakakalungkot lang. Kahit nga ang lolo at lola ko nung nagbakasyon sa Thailand, ang mga pinsan ko at si kuya may pasalubong. Ako, wala. Ang sabi lang sa akin, next time ka na lang. Mayaman ka naman eh. I'm like, ha? Saan banda? May maganda akong trabaho sa bangko, opo. May maliit na business pero hindi pa marami ang pera ko. Hindi naman ako bitter or jealous. Ang pangit lang kasi sa pakiramdam na hindi equal yung trato nila sa'yo palagi. Tapos kapag tinatanong nila ako, bakit hindi ako namamansin or aloof daw ako sa kanila, ako pa yung masama. Ang sakit lang din na harap-harapang pinapahalata sa'yo na si kuya yung paboritong anak. Kasi halos lahat ng expenses sa bahay, ako naman ang gumagastos eh. Pero never ko narinig ang salitang salamat mula kay mama. Pero si kuya ko, magbigay lang ng 1.5? Grabe yung pasasalamat niya. Tapos, chinichismis niya ako sa mga kaibigan niya at ako ang pinalabas niyang masama. Then, maririnig ko na lang magsasabi ang mga kaibigan ni mama na, buti na lang nandyan yung panganay mo. Ang ending, ako na naman ang pabaya sa kwento. Almost every day, I'm working para makaprovide ng pangailangan sa bahay. Pero every time may gagawin ako, laging kulang para sa kanila. Yun lang. Ang sama lang talaga ng loob ko, Dan. Kahit na minsan gusto kong kumprontahin ang pamilya ko, hindi ko naman magawa. Tiklop ako pagdating sa kanila. Iniisip ko nga na baka kaya ganito sila sa akin ay dahil alam nilang bading ako. Ang kwentong ito ay kwento ni Matt. Oh, it's okay not to be okay sometimes. But ain't it okay to be not okay all the time? Oh. At yan na nga ang kwento na binahagi sa atin ni Matt dito sa Love Letters, Kwento Mo Kay Dan. 4 Sisters and a Wedding, no? Talagang feeling ko kaya nag-hit yung palabas na yan. Kasi naman, obviously, no? Talagang sobrang relatable niya sa mga pamilya, lalo na sa pamilyang Pilipino, feeling ko. Kasi talagang totoo yung nangyari doon, no? Na sa isang pamilya, hindi mo maiiwasan, merong mas paborito, merong nale-left out, no? And nag-a-apply din yan sa atin. And dun sa palabas na yun, pinoint out naman ng nanay, si Miss Connie, kung bakit ganon. Kasi nga, itong isang anak niya, mas kailangan ng atensyon, sakitin, no? Ikaw, feeling niya, kaya mo yung sarili mo, kaya hindi ka masyadong pinapakailaman, no? Hinahayaan ka lang on your own. So, ganon-ganon talaga. Ako, naniniwala ako talagang sa isang pamilya, hindi may iwasan ng mga magulang. Meron lang mga magulang na magaling magtago, no? Na parang hindi nararamdaman ng anak na may favorite sila. And I think, kung ako yung tatanungin, okay lang sa akin na may favorites as long as hindi ko nararamdaman na nale-left out na ako sa pamilya, no? Kung kailangan mong bigyan ng atensyon si Bunso kasi may mga pangangailangan siya, tingin mo, okay lang. Pero wag mo naman di iparamdam sa akin na hindi mo kailangan sa pamilya or sobrang, alam mo yun, hindi ako magaling, wala akong binatbat. Pero sa case mo, hindi ganon, naramdaman mo, no? Talagang, or pinaramdam talaga nila sa'yo na hindi ka yung favorite, no? Hindi ka sasamahan tuwing kailangan mo na kasama sa school. Yung mga ganong moments kasi sobrang laki ng impact nun, lalo na pag tumatanda na tayo. And, well, okay, aamin na rin ako. May mga ganong times din ako sa buhay. Pero kasi, may mga tao na pag naramdaman nila yung ganon, hindi na sila gaganahan, no? Hindi sila mamomotivate. And meron din naman mga tao na kapag naramdaman nilang nile-left out sila, mas ginagalingan nila. Mas pinoprove nila sa pamilya nila na hindi may mararating ako kahit ganito yung trato nyo sa akin. And I think ikaw, Matt, nasa ganong side ka. Nandun ka sa ginagawa mong positive yung something negative or yung something hindi maganda na nangyari sa'yo sa past.
yung mga alaala mo sa pamilya mo. Kasi sabi nga nila, mo maganda yung okay yung work mo, meron kang small business, no? Ikaw yung lagi nagpo-provide. Ibig sabihin, naikot mo yung sitwasyon. Kasi hindi lahat kayang gawing ganun. Kasi yung iba parang dadamdamin yan hanggang tumanda and negative yung mga nagagawa nila. Pero ikaw, look at you, nakakapag-provide ka, sabi mo nga lagi, ikaw yung bahala sa bills, na dadala mo sa labas yung mga magulang mo. And kung ganun yung nangyari, siguro ituloy mo pa, no? Alalahanin mo lahat yung nangyari in the past. And then isipin mo pa kung ano pa yung mga bagay na pwede mong gawin na mas magi-improve yung buhay mo ngayon, no? Yung currently na situation mo. So, alam mo yung tipong hindi mo na kailangan sabihin na okay na yung buhay mo. Yung sila na yung makakapansin na kahit hindi ka nila binibigyan ng attention dati, makikita nila na, wow, you're doing good, you're doing great, no? You're doing best in your life. So, mas better yun kaysa habulin mo yung validation from them. And kung naghihingi ka ng payo sa akin, ang payo ko sa'yo is, kung kaya mo na, no? Kung sabi mo nga, ikaw na halos sumasalo ng lahat. So, ibig sabihin, kaya mo nang mabuhay on your own. Mag-start ka ng mag-rent or maghanap ka ng place na hindi ganun kamahal. Basta start small. Mag-move out ka. No? Alis ka muna doon sa bahay ninyo. Kasi parang kung ang nagiging effect is every time nandun ka, sumasama yung loob mo, naalala mo lahat, no? Tapos may mga chismis pa na nangyayari. Siguro mas okay na try mong i-explore yung buhay mo outside dun sa bahay ninyo, sa pamilya mo, sa labas ng pamilya mo. Hindi ibig sabihin na itatakwil mo sila, no? Hindi ibig sabihin na wala ka ng pakialam sa kanila. Pwede mo pa rin silang bisitahin, no? Mag-grocery ka pa rin every now and then. Keep in touch, no? Importante yun, keep in touch. Huwag mo silang yung parang i-chapwera na lang. Tapos, pero at the same time, you have your own life na, no? Hindi mo na kailangan laging marinig yung mga pagpupuri ng magulang ng nanay mo dun sa kuya mo. So, help yourself, no? Gawin mo yung mga bagay na makakapagpaluwag sa dibdib mo. And, gano'n naman talaga kasi at your age, may trabaho ka na, eventually lalabas ka rin naman talaga ng bahay ninyo, no? Sa labas ng pamilya mo, magkakaroon ka ng sarili mong buhay. Yung gender, I don't think issue naman siya, no? Siguro nararamdaman mo lang yun kasi hindi mo pa nasasabi sa magulang mo, no? Nang harap-harapan kung ano talaga yung gender preference mo. Pero I think wala naman siyang magiging problema kung nanaisin mo na mag-solo living or lumabas muna sa poder ng pamilya mo. So, yun. Try mo yun, Matt, no? And then, i-observe mo kung ano ba yung naramdaman mo pag labas mo ng bahay ninyo. Mas naging free ka ba? Mas gumaan ba yung view mo sa buhay, no? Mas, alam mo yun, hindi ka natali dun sa mga naririnig mo araw-araw. Kasi hanggat nandun ka, hanggat may mga maliit na bagay kang naririnig dun sa pamilya, sa loob ng pamilya mo, mag-trigger lang yun lagi sa mga naranasan mo dati. So, siguro kaya mas okay yung buhay mo ngayon kasi, alam mo yun, you're destined to go out and fly and be a butterfly. No? I mean, magpakasaya ka, enjoy mo yung buhay, no? Huwag ka nang magpaka-stress. Huwag mo nang stressin yung sarili mo sa nangyayari sa loob ng bahay ninyo. So, try it and then balitaan mo ako kung anong mangyayari, anong na-observe mo. So, yeah. Kasi minsan kulang din na lagi natin silang iniintindi. Minsan okay din na intindihin natin yung sarili natin. Matt, kaya mo yan. And maging Bobby ka lang, di ba? Na mag-excel ka pa in life, mag-excel ka sa work mo, no? Explore mo yung mga bagay na hindi mo pa na-explore. And just be the better version. Just be the better version of yourself. Okay? So maraming salamat, Matt, and maraming salamat ulit sa lahat ng mga nagko-comment, sa lahat ng mga nag-share
sa mga stories na binabasa natin dito sa Love Letters Kwento Mo Kay Dan. Kung meron ka ring storya katulad ni Matt, i-message mo lang yan sa aking Facebook page, Dan Capucion, o kaya sa aking TikTok account, @dadanthology. Okay, maraming salamat sa pagtutok at hanggang sa susunod na episode, kwentong masaya, may kilig, may drama. Kung kailangan mo ng masasandalan, kwento mo kay Dan. Bye!